So hello guys, welcome to Mark Jen Moto. So update lang tayo guys. Nandito tayo sa may Basilica Church Naga, syempre. Today is September 26 guys. Katatapos lang dumaan ni Bagyong Opong. Hindi naman siya totally na dito dumaan, kumbaga parang nahagip lang siya. Thanks God na umiwas, lumihis. Pero based sa mga balita na napanood ko is yung Masbate ang medyo ang binayo talaga ng husto. Masbate, napanood namin sa video kaganinang umaga paggising namin ni Mrs. Talagang ang Masbate ang talagang tinamaan. Nandito pa rin naman si Bagyong Opong, pero kasalukuyan yata pupunta na siya ng Marinduque siguro yun. Papunta na siya Marinduque. Kaya kung napapansin niyo guys, maulap pa rin ang panahon. Pero kanina madaling araw, mga 4 AM nagising ako, sobrang lakas na ng hangin. Kaya medyo kinakabahan na ako kaganina na pakatuluyan talagang dumaan si Bagyong Opong dito sa Naga. Pero kahit papaano tumigil din. Kaya yun, thanks God na safe ang Naga sa Bagyong Opong. Although may hangin-hangin pa rin ngayon, pero it's normal na lang dahil bagyo. Ayan malakas ang hangin. So titingnan na namin ni Mrs. yung mga ilog-ilog dito sa Naga. Kasi kadalasan pag dito madalas bumabaha lumalaki ang mga ilog dito sa Naga. Yun malaki nga See? Ayan guys malaking ang ilog sa Naga. Sa ilog dito. Teka, kuhanan ko lang ng video ha. Dahil to kasi malakas ang sa bundok o malakas ang ulan sa bundok kaya ganyan. Yung last kasi na Bagyong Christine guys, mataas yung ilog na yan, halos umabot na dito sa tulay na to. Ayan, tulay ito ng Matiway. Taas nga di ba? Galing bundok yan, yung na yan, tubig na yan. Kasi hindi naman masyadong malakas ang ulan dito kaya ganyan. Kaya salamat sa Diyos talaga na hindi ganoon masyadong napuruhan ang Naga City. Pero kawawa talaga yung Masbate. Sana hindi ganoon kalaki ang damage din ng Masbate. Pero based sa video na napanood namin, marami nagtumbahan mga poste ng kuryente. So ibig sabihin nun matagal-tagal silang mawawalan ng kuryente. Nangyari na yan guys dito sa Naga City noon. Kwento sa akin ni asawa ko na umabot ng 1 buwan na walang kuryente daw dito sa Naga dahil nung bumagyo nagkaputol-putol ang mga poste ng kuryente, linya ng komunikasyon. Marami din talaga nagkaputol-putol din ng mga puno dito. Pero hindi naman masyado. Ito kasing araw na to, September 26, ito kasi yung talagang landfall ng bagyo dito sa part ng Bicol region. Kaya sa mga dadaanan pa ng bagyo sa ngayon,
Sana hindi naman daw siya na ganun kalakas. Inalis na nga yung yung typhoon category ng bagyo. Tinawag na lang siya tropical depression. Means mababa na siya sa mababa na sa 200 yung hangin siguro niya. Ganun siguro ang ibig sabihin ng tropical depression. Tapos ang tubig na dala niya, hindi na rin ganun karami. Yung bugso ng hangin, hindi na rin ganun kalakas. So, today is Friday. Nagdeklara ng walang pasok sa mga government and mga public school, private dito sa sa probinsya ng Bicol. Lahat in-announce na yon kagabi sa news. Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Masbate, lahat na yan nila. Sorsogon, pinaka-cancel na lahat. Kaya medyo maluwag ang kalsada ngayon, wala masyado sasakyan. So thanks God talaga. Pati sa Rizal, sa Manila, safe na rin ang family ko dyan, sila mama. Okay na rin sila dyan kasi hindi na rin sila tatamaan masyado ng bagyo. Ulan-ulan. Although may mga paparating pa na mga bagyo, pero hopefully sana hindi na masyadong makapagbigay ng damage sa mga dadaanang lugar. Dasal lang kay God, yan lang ang susi, at magsisi sa mga kasalanan, di ba? Kasi yan lang naman ang gusto ni God na pagsisihan natin yung mga ginagawa natin kasalanan, i-confess natin kay Lord yung mga nagagawa nating mali sa kapwa natin, sa sarili natin. Yan lang naman ang gusto ni God. Humingi ka ng tawad, hindi yung magdadasal tayo dahil may kailangan tayo, hindi ganun. Magdasal tayo na may kasamang paghingi ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan. Sayang di natin na yung mamaya na lang pagbalik. Oo, sa Francia babalik. Diyan tayo sa Libotan or diretso tayo market, di ba? Market. See? Parang ang Naga walang bagyong dumaan. Okay na okay ang Naga. So, ito, maluwag ang Naga, walang traffic. Ang sarap mag-ride, so. Usually oo nga. Oo nga, no. Pero tignan natin sa market. Sarado, karamihan, establishment sarado. Which is good kasi talagang nagkaroon ng phobia na guys ang nagkaroon na ng phobia mga ibang taga-Nagayenyo, lalo dito sa market dahil maraming naluging mga negosyo dito noong panahon ng Bagyong Christine. Kaya talaga hindi natin sila masisi kung bakit talaga sarado sila. Ito, sarado ang Hong. Ito yung mga pangunahing bilihin dito sa Naga, sarado. Oo. Naga Miki, sarado. Oo. Mangilan-ngilan lang talaga yung mga bukas na establishment ngayon. Ay, sarado.
Tama, sarado nga. Oh. Puro saradong tindahan. Oh. Oh, may bukas din naman. Maaga pa. Kasi yung cellphone ko. 10:20. Nalawag ako sa gun. Oh yeah, pwede ka mag-ano. Oo nga. Kaya nga. So, guys, pupunta kami ng Calabanga. Gusto na natin bilan si si Ronnie. Oh, sige, sige. Doon na lang. Titingin kami ng ano doon. Baka doon kami makabili ng paninda. Kasi sarado dito sa market sa Naga. Okay na rin to para makapag-rides kami. Yan guys, yung Metropolitan Cathedral dito sa Naga. Sarado ang simbahan.